Kamusta mga idol? Honda Click 125 version 3 user ka ba? Yan. O, diba? Medyo late na para pag-usapan to ha, pero pag-uusapan pa rin natin. Kasi may na-experience ako sa motor na ito na unusual ika nga. Medyo parang kakaiba para sa kanya. Pero siguro na-experience nyo na rin to. Hindi nyo lang siguro ini-ignore nyo lang ika nga. Kasi ba hindi nyo lang pinapansin. Pero sa akin kasi pansin na pansin talaga eh. Pero wala akong ganitong motor ha. Na-experience ko lang yan. Na-discover ko lang ika nga sa baga. So pag-usapan muna natin pala kung anong meron ang motor na ito. So ano bang meron tong Honda Click na ito at bakit natin kailangan pag-usapan? So, basically, yung pag-usapan muna natin kung ano yung spec niya. Yan. Naka 4-stroke to, 2-valve, single overhead cam, na liquid cool, ESP, at saka naka-fuel injection. Kaya, matipid na to. Meron pa din pala ito nung meron din pala ito nung nung ACG starter. Yan. Pero, parang pansin ko wala siya nung tawag doon, yung idle, yung stop and go. Parang wala siyang gano'n. Wala akong nakita sa manubela niyang gano'n eh. Naka-ano rin to ha, naka-hydraulic disc din sa una, pero yung likod niya is naka-drum brake. Na meron, yung unahang gulong naman ay 9080 by 14 tubeless, tapos yung likod ay 180 by 14 na tubeless. Medyo pinataba nila yung gulong ng konti. Tapos ay, ano pa ba ang nito? Headlight pala nito ha. Yung headlight niya is na headlight, taillight, signal light ay fully LED na, kaya maganda na yan sa kanya kung tutusin. At yung digital panel niya maganda na rin, madami kang makakita. Kung sa baga informative naman yung digital panel niya. So pagdating naman sa nito, sa special features nga pala nito mga special features nito actually hindi naman siya special features kasi baga naging improvement ika nga. Dahil nga pinalaki nila yung gulong, pinalaki na rin nila yung katawan ng motor, medyo pinabutsyog nila ng konti ika nga. Kaya medyo bulky na siya ng konti. Konti lang naman, hindi naman ganun kasing kabal. Meron na rin siyang charging port. Yan, para pag ikay nalalabat, pwede kang mag-charge ika nga. Tapos, equipped din siya nung combi brake. Yan, wala siyang ABS, pero meron siya nung combi brake. Well, yung combi brake nga pag pinisil mo yung kaliwang preno, yung panglikod, slightly mararamdaman mo nagalaw yung preno sa unahan nagalaw yung lever. Kasi baka parang naluwag, parang nalubay ka nga. Ganun yung naging. Yun yung experience ko nung mga ko tong motor na ito. So, ano pa ba? Ano pa bang meron to? Yun, yung compartment niya medyo malaki ng konti. Tapos, meron din siya nung shutter key. Yung susian, may susi pa siya ha. Hindi pa siya yung keyless. Pero, okay naman. Meron siyang susian. Tapos, may shutter key for security. At saka yung seat opener niya. Hindi na siya kagaya nung dati na sa puwetan ng motor mo sususian para mabuksan mo yung upuan. Ginawa nila is nilagyan na nila ng seat opener doon sa tabi ng susian. Kaya maganda. Tapos yung muffler niya is ginandahan na rin nila. Yung parang medyo sporty na rin yung muffler nila. So, kilometer per liter, kaya daw nito ng 50.3 km per liter. Siguro mga basic running lang yan, yung mga normal na takbuhan lang yan. So, ang sarap price nito ay nasa 80,000 daw. 80,000. Tama, 80,900. Kaya, affordable pa rin kung tutusin para sa presyo niya. At meron to ng madaming kulay. Lima ba ang kulay nito? Parang 5 ata. Merong black, merong red, merong gray, may blue, at saka yung pearl white na 50th anniversary ang kulay na available niya sa kanya. So, ano ba yung na-experience ko kay Honda Click? Well, overall, maganda naman yung makina niya. Hindi ko to napaandar ha. Hindi ko to napaandar. Honestly, sasabihin ko sa inyo, hindi ko pinaandar si Honda Click. Hindi ko na testing, hindi ko na siya na road test ika nga. Hindi ako nakasubok ng gano'n. So, ano ba to yung share ko sa inyo? Basically, napakasimple lang. Ito kasi yung lagi mo tong gagawin Lagi mo tong gagawin every time na titigil ka at pupunta ka sa gasoline station. Ito yung pagbubukas mo ng takip ng fuel tank mo. So, ano bang na-experience ko doon? So, every time na magbubukas ako ng yung cap, yung pinaka-cap niya, ang hirap buksan.
sumasabit yung mga daliri ko doon sa parang lids nung top cover. Di ba may parang top cover pa siya na plastic bago pa yung tank, diba? Yung bago pa yung tank eh. Sumasabit kasi maliit lang yung butas. Yung side yung kabilang side is maliit. Especially pag doon ka nakapwesto sa left side niya, tapos ang gagamitin mong pambukas ay yung right hand mo. Kasi mandatory kung kanan ka, di syempre kanan gagamitin mo. Na-experience ko is, laging sumasabit yung daliri ko doon sa yung pinaka-plastic na yun. So, every time na magbubukas sara ako ng fuel tank ng Honda Click 125 version 3, ay yun yung na-experience ko, nasabit ang daliri ko. Siguro na-experience nyo na rin yun, hindi nyo lang siguro napapansin or hindi lang na nabibigyan ng attention siguro. Pero kung siguro comment nyo dito, yan, comment down below kayo kung ano yung ginagawa ninyo para hindi masabit ng inyong mga daliri doon. Kasi magandang pag-usapan to kasi ito talaga yung yung magiging issue niya na lagi sasabit ng kamay mo doon. Naka-gloves ka, hindi mo mabuksan hindi mo maisara yung tangke mo kasi nasabit, di ba? Uhubarin mo pa yung gloves mo, di ba? Kung yun nga wala kang gloves nasabit, paano pa pag may gloves? So, isa yun sa mga nakita kong niya kay Honda Click. I-comment down nyo nga dyan mga idol kung ano yung ginawa ninyo para hindi kayo mahirapan sa pagsasara at pagbubukas nung takip. Yung takip na yun, yung pinakatakip na yun. Yun lang. Tapos, isa pa is, pag hinawakan mo yung gilid nung di ba pag sinara mo yung upuan, meron pa siyang parang lids. Yung parang nakaangat sa gilid. Hawakan niyo yung pagitanan ng inner flarings tsaka nung parang outer flarings. Pag hinawakan niyo yung gilid na yun, yung pinakalabi is medyo sharp siya ng konti. Ingat din kayo doon mga idol kasi para sa akin matalas yun ha. Kung sa akin lang, kung ako lang tatanungin ha, matalas yun kung tutuusin. Possible yun na halimbawa may dala kang plastic na halimbawa bumili ka ng pares. Pinatong mo doon sa may side na yon, sa may gilid na yon, yung may, especially doon sa may pinagdugtungan. Pinatong mo doon tapos accidentally na slide mo ng slightly medyo matalas. Possible na mabutas yung plastic mo nun. Try nyo lang hawakan yung pinaka-lids na yon, yung pinaka-gilid na yon. Malalaman na yun, matalas talaga. And kung anong ginawa ninyo, yan, nilagyan nyo ba yun ng parang goma? Di ba parang doon sa mga kotse, mayroon nilalagay na goma-goma kung ano-ano. Doon sa mga gilid-gilid. So, yun lang naman, na-share ko lang naman sa inyo. Kasi yun yung na-experience ko. Then, may nakausap ako na version 2 user siya. Parang minsan daw na-experience niya din yung mahirap na pagsasaka nung version 2 yun ha. Ewan ko kung ano itsura ng sa version 2 kasi version 3 lang yung nakita ko. Then, pero kung ikaw naman ay nasa kaliwa, nasa right side, madali lang. Pero sino ba naman tao ang magagasuli? Sabagay, depende kung saan ka pumark. Kung ikay kaliwete o kanan. Kung kanan ka, mahihirapan ka kasi nga sasabit yung daliri mo. Pero kung ikaw naman ay kanan, kaliwete, malamang hindi. So, yun lang naman idol. So, sana nakatulong pala to. Medyo hindi siya ganun ka na vlogging tayo ngayon. Pero, sana may natutunan kayo kahit konti about doon sa small portion na yun. Kasi, yun talaga yung lagi mong gagawin yun eh. Siyempre, every time na babiyahe ka, magagasolina ka. O kung araw-araw ka naggagasolina, araw-araw mo ma-experience yun, di ba? So, yun lang naman. Na-share ko lang naman kasi na-experience ko. Pero ulitin ko ha, hindi ako nag-drive ng Honda Click. Meron lang portion ako sa work na kailangan kong hawakan yun. Basta ganun. Basta natataon lang talaga na kailangan ko magsara ng ganun. And yun nga na-experience ko. So, yun lang naman ang naano ko sa Honda Click version 3 na 125. Ewan ko lang yung 160. So, yun lang naman. That's all lang naman mga idol. Sana may natutunan kayo. Sana nabigyan ko kayo ng information tungkol dun sa Honda Click na ito. Well, kung tutuusin nga is parang baliwala lang. Pero isipin mo na daily mo ma-experience
yun. Para sa akin na, kasi na-experience ko siya daily. So, parang nakaka-hassle, pero siguro diskartihan na lang ika nga. Pero, yung comfortability na sa mga baguhan, sa mga ano is. So, yun lang naman. So, salamat nga pala sa mga nag-subscribe nga pala. Meron nga pala tayong mga nag-subscribe na bago. Tapos, meron din mga nagko-comment. Salamat po sa inyo. Nadagdagan na yung ating subscriber. Kaya lang, hindi ko nakikita kung sino yung mga nag-subscribe. Siguro sa isang araw, kakalkalin ko ulit kung sino sila. So, yun lang naman. That's all lang naman ang ating napag-usapan. Sana nga may natutunan kayo and namulat ang inyong mga kamatahan sa Honda Click version 3. Hindi ko naman sa sinisiraan, pero maganda naman talaga siya. Yun lang naman talaga. Sabagay, minor. Sabi nga nila is wala naman perfectong motor. So, siguro yun yung naging imperfect sa kanya. Hindi naman imperfect. Kasi bagay yun naging mislead lang ika nga. Naging mislead lang. Hindi naman imperfect. Naging mislead lang ika nga para sa motor. So, yun lang naman mga idol. And salamat nga pala sa inyong pananatiling pagkakabudol. And yun, mag-iingat po pala. Yung pabago-bago ang panahon ngayon. Init lamig. May trangkaso pa nga ako. Hindi pa nawawala ang trangkaso ko. Magtatatlong linggo na yung trangkaso ko. So, that's all lang naman. So, ingat ho palagi and stay safe. Yan. Ako po si at nag-iiwan sa inyo ng kasabihan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Yan. Maraming pong salamat. Bye-bye. Ingat po palagi.